In-expect natin to dahil malakas ang suporta ng House of Representatives sa administrasyon ni Pangulong BBM. And more than that, kung susuriin naman sa as to merits, yung unang version, yung the De Jesus, we call it the De Jesus complaint, kulang-kulang talaga siya. Ako mismo, nung binabasa ko, hindi ako kumbensido sa mga attached na evidence ng mga link nga, yung mga press releases and all, kulang, lumalabas, hearsay lang yan. And yung pangalawa din naman, ang naging approach ng discussion ng House Committee on Justice ay yung bang hindi sila united na convincing ito na sasapat as grounds for impeachment laban kay President BBM. Sa Liza Maza et al. Na complaint naman, ito ay backed up or endorsed ng Makabayan Bloc. Sa as to merits, nakulangan ang mga members ng House Committee on Justice sa laman nito o kaya sa sustansya, kumbaga, na ito yung alleged na mga acts daw na ginawa ni President BBM, hindi daw po iyon ka-impeach. Kumbaga, labas daw po iyon sa purview ng pagbibintang kay President BBM at wala daw silang nakikita doon na sapat na sustansya para ito ay umabot sa trial later on. Totoo na nabanggit din yan. And kung titignan din natin yung mga ibinibintang ay mukhang may defense kasi na available. Kaya hindi ko din ma-blame yung Makabayan Bloc and the others na nag-endorse na bakit parang ang hinahanap na yata na level ng House Committee on Justice ay mabigat na ebidensya na it's as if yung panghatol level na ebidensya. Kung ang tinatry, ang pinapakinggan pa lang naman ay yung pagiging sapat ng allegation. Yun lang, nag-rule na talaga ang Committee on Justice na hindi nito nalikom yung sapat na boto na ma-convince ang komite na ito ay endorse sa plenary. Yes, ganun din ang pagdadaanan ng process na yan, sufficiency in form. So i-check, is it verified? Yung mga required na notarial acts ay nandyan din ba? Round 1 lang yon. Sa round 2 din, pagdadaanan din yan, i-check din kung meron bang sapat na magpapatunay na ebidensya na naka-attach as of the moment dun sa reklamo at kung ito ay may sustansya, i-endorse din ito sa plenary later on. Expect din natin na same process, same type of setting and dito labanan na naman number ng game ito ng pataasan ng numero ng support na meron ang nakasakdal na respondent. Ligtas na po ang ating Pangulong BBM, magsiset in na po or maglalak in na po yung 1-year prohibition. So kung ito ay, ang petsa ngayon ay February 4, next year 2027 na ulit ang maaari. Pero sino pa ba naman magkaka-interest few months or less than 1 year na lang din nun, election na. So ano pa ba ang i-impeach natin sa panahon na malapit naman na din ang Supreme or yung pinakamabigat na pagsentensya ng taong bayan kung i-endorso ba yung kandidato na pagmamanahan ng administrasyon or hindi. Hindi natin maisasantabi na may mga ganong naiisip ang publiko. Yun lang kung susumahin, kung indeed hilaw yung first na i-file, meron ding second. Kaya lang round 1 and round 2 bagsak yung sa both na insufficiency ng substance. Kaya wala din tayo maibibintang na naging unfair or naging bias itong Committee on Justice kasi nilitis at talagang pinagbotohan din naman nila.